Ayan guys, good morning. Ayan, meron tayo ditong Toyota 4K. Papalit tayo ng guys, ng fuel pump. Kasi nga yung fuel pump nito ay guys, may problema na. Lumalabas na yung gasolina sa ilalim, yung may butas dito sa ilalim ng fuel pump, kaya palitan na natin ng bago. Ayan, kalasin lang muna natin. Gamit tayo ng 12. Ayan guys, nakalas na nga natin. Ayan, kaya papalitan natin to. May tumatapo ng gasolina dito. Ayan, sa butas na yan. Palitan natin ng bago guys. Ikabit na natin. Kabit natin itong kanyang gasket. Ayan guys, nailagay na natin yung bago nating fuel pump. Testingin na lang natin yan. Yan, i-crank natin yung ating makina. Palabasin natin dito yung kung gagana yung kanyang fuel pump. Palabasin natin yung gasolina dito guys. Yan guys, nailagay na natin sa 8 degrees before top dead center yung timing mark nya dito sa pulley. Ayan. Ayan guys, sinalpak na rin natin yung distributor nya. Ito yung rotor nya. Na-timing na natin to guys. Hindi muna natin ilalagay yung kanyang high tension wire. Testingan muna natin tong ating fuel pump kung gagana. Ayan. I-crank lang natin yung ating engine guys. Bago ko i-crank, para palabasin yung fuel nya, tinanggal ko pala yung mga spark plug guys, para makatipid tayo sa battery. Kasi magaan lang yan i-crank guys kapag walang spark plug. Ayan, i-crank muna natin. Yun guys, may tumubod na sa ating buti. Pwede na natin tong isalpak guys. Ayan mayroon nang lumabas sa buti. Salpak muna natin yung hose. Ayan guys, mayroon ng gasolina dito sa ating hose. Pwede na natin siyang i-testing paanda rin. Ayan, problema nga pala nito guys ay hard starting. Nilinis ko muna tong kanyang distributor. In-overhaul natin guys para malinisan natin. Ayan, pwede na nating isalpak yung kanyang mga spark plug. Higpitan natin tong kanyang mga spark plug. Tsaka ang isa pang naging problema nito guys ay putok-putok. Ibig sabihin nawawala siya sa sa timing. Wala sa timing yung kanyang distributor. Kasi nga hindi gumagana yung kanyang timing advancer. Overhaul muna natin tong distributor nya para malinisan. Tsaka inayos na rin natin yung itong kanyang contact point, yung lapat guys. Binago na natin ang clearance niyan. Ayan guys, bago nga pala napunta sa atin tong owner na to guys ay marami na silang pinalitan. So, ang issue pa nito guys ay sobrang takaw niya sa gas. Kaya siguro ibininta nung may-ari. Ayan guys, testingin natin. Ayan, ikabit natin tong kanyang distributor cap. Nalinisan ko na rin yan guys. Binilhan nga pala natin siya ng bagong fuel pump guys, kasi nga
Ang hirap ng sira ang fuel pump. Tinataas natin yung kanyang gas para pumunta lang doon sa carburetor. Ayan, i-timing lang ulit natin guys. Tapos itapat natin tong rotor kung tama ba yung timing natin sa piston number 1. Kung tatapat siya sa number 1 na high tension wire guys, check ulit natin. Ikutin lang ulit natin tong guys, tong kanyang pulley, tong kanyang crank pulley. Guys, naka 8 degrees before top dead center na siya. Ayan, kunti pa. Balik natin ng kunti. Ayan guys, okay na. Ayan, nakatutok dito guys sa may bandang takip yung ating rotor. Tsaka check natin yan kung tapat dito sa distributor cap nya sa high tension wire number number 1. Yan, layo nya. Guys, na-timing na natin, nakatapat siya sa piston number 2. Si Kuya Rande, yan, tanggalin natin itong solenoid. Walang o-ring to kaya hindi rin maganda ang andar. May o-ring naman ako sa bahay. Mas malo ang gawin niya. Yan, testingan na natin. May gasolina na tangin niya. Nilagyan ko na. Nilagyan ko na ng gasolina. Testing. Yan guys, yung solenoid niya nalagyan na rin natin ng o-ring. Tapos ito palitan natin ng hose yung dito sa PCB nya, kasi nga may malakas na buga dito ng hangin guys. Tapos malakas yung talsik ng oil doon sa dito sa kanyang dipstick. Kaya try nating linisan muna itong yan. Tapos itong PCB testingan muna natin, palitan ng ng hose, kasi nga yung dating hose nito ay puro biak na, singaw. Ayan, try natin. Napalitan natin ng bagong hose. Pwede na nating itesting kung aandar na siya. Paamuyan muna natin siya ng gasolina.